Kumpirmado na si LA Tenorio ay maglalaro para dito sa Magnolia Hotshots. Ito'y binalita na sa Spin at itayon dito sa mga reports na lumabas. Inactivate na itong si LA Tenorio dahil injured pa rin itong si Paul Lee. Hindi pa niya kayang maglaro. So sa ngayon, si LA ang magmamando dito sa Magnolia kasama ang veterano si Mark Baroka. Hindi pa rin clear kung itong si Jerome Lastimosa ay makapaglalaro para dito sa koponan ng Magnolia Hotshots, pero gusto siguraduhin ni LA na kung makapaglaro man si Jerome ay nandun na rin siya just in case. Alam kasi ni LA Tenorio na kahit maglaro ito si Jerome, hindi yan magiging 100%. So kinakailangan nandun siya para tumulong dito. At yan ngayon ang aabangan natin kung paano magiging performance nito si LA Tenorio kapag naglaro sa isang very crucial game dito sa TNT. Masasabi natin na must win ito para sa Magnolia. Kapag natalo sila dyan, ma-jeopardize o mahihirapan na sila makagkaroon ng twice to beat na bentahe dito sa quarterfinals. Kaya nga ito pinag-aaralang mabuti ni Coach LA. Sa panig naman nitong si Coach Chot Reyes, matagal na niya sinabi na baka ine-expect niya na maglalaro si LA. At yan nga ang nangyari. So dito makikita natin kung paano siya makikipagharap dito kay Jordan Heading at sa iba pang guards ng TNT. Dahil din dito sa nangyari kay Jerome Lastimosa at kay Paul Lee, maraming nagtatanong kung magkakaroon ba ng trade ang Magnolia para kumuha ng ibang guard. Sa tingin ko hindi malayong mangyari yan dahil syempre to si LA Tenorio, ang full focus niyan talaga sa pagiging coach at sa tingin ko hindi po pwede na magtagal yan na playing coach at kinakailangan kumuha sila ng bagong point guard. Kaya nga nababanggit yung pangalan nitong si Evan Nelly doon sa mga guards na pwedeng kunin itong si LA Tenorio bilang pandagdag just in case nga magkaroon pa ng additional injuries. Huwag naman sana itong Magnolia Hotshots. At yan ngayon talaga pinag-aaralang mabuti ng management kung paano ang gagawin nila sa bagay na ito. Ang isa pang team na kinakailangan siguro kumuha ng mga bagong players ay itong NLEX Road Warriors. Dahil nakita natin na pagkatapos ng magandang umpisa nila ay nagkasunod-sunod na yung mga talo nito. Yes, alam natin na ang dahilan yan ay wala nga itong si Robert Bolick. Pero, syempre, hindi naman po pwede na ang isang team ay nagre-rely lamang sa iisang player. Kaya nga sa tingin ko itong NLEX, kinakailangan ng additional na mga scorers para hindi naman sila masyadong maging one-man team. Alam natin na si Bolick maganda tinulong dito sa ating Southeast Asian Games sa Gilas, Pilipinas. Pero pagdating dito sa NLEX Road Warriors, kinakailangan talaga ng tulong niya. Hindi po pwedeng siya lang ang aasahan ditong lineup ni Coach Jong Wichico. Siyempre, kung ikaw naman si Bolick, hindi na ako magtataka talaga kung ito'y kinakailangan mang tulong para hindi naman siya yung aasahan lagi. Alam natin na mayroong mga scorers itong index pero parang hindi yan sapat. Mukhang isang katulad ni Chris Newsome ang kinakailangan nitong si NLEX Road Warriors o kaya ito si Cedric Fairfield para makasama nitong si Robert Bolick do sa lineup. Kung ano man ang balak ng lineup ni Coach Jong Wichico, dapat gawin na nila sa lalo at madaling panahon para masiguro na magiging maganda ang resulta ng susunod na mga laban. Hindi natin sinasabi na may eliminate agad itong NLEX, pero kung sakasakali na hindi nila makuha yung twice to beat advantage, malaking problema yan dahil baka makaharap nila baka dito sa playoff sa itong San Miguel. Although tinalo ng NLEX itong San Miguel nung una nilang paghaharap, iba na ang San Miguel ngayon. Nakita natin siyam yung sunod-sunod na panalo nila. At syempre gugustuhin niya na matapos agad yung kanilang laban dito sa quarterfinals. Kaya magiging kaabang-abang kung ano yung mga moves na gagawin itong si Coach Jong Wichico para mabigyan ng fighting chance itong NLEX Road Warriors. Pagdating naman dito sa iba pa nilang mga laban na haharapin ngayon dito sa PBA.